Alas 5 Jess na, 1 Western Visayas na. Alas 5, Jess na, 1 Western Visayas na. Tutukan subong nga Biyernes. Pila ka lugar sa Iloilo City halos wala na sang supply sang tubig bangon sa nagapadayon nga mainit nga tiyempo. Pagbalik sang bastante nga supply sang kuryente sa Visayas grade posible, madugayan pa suno sa NGCP. Nakapark nga motorsiklo sa guwasang establishmento sa Talisay City gintaban sang isa ka lalaki. Ido nga ginaligar, nagkagat sang inubulang nga manok gintiro sang airgun sa Barotac Nuevo, Iloilo. Kag island hopping, kag pag-swimming sa crystal clear nga tubig sa Nueva Valencia, Guimaras, lagawan ta. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Maayong hapon mga kapuso. Sa nagapangunang nga balita, pila ka lugar sa Iloilo City halos wala na sang supply sang tubig bangon sa nagapadayon nga mainit nga tiyempo. Metro Pacific Iloilo Water nagpahayag nga may pagnubo sa water supply. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Barangay Monica, Iloilo City proper. Zen? Jerk, may kanya-kanya nga diskarte ang mga konsumidor diri sa Iloilo City kung paano makastock sang tubig, ilabi na nga na eksperyensyahan ang mahina nga water supply. Tinulo-tulo na lang sang tubig ang nagatubod sa gripo ni Manang Gina diri sa Veterans Village, Iloilo City proper. Suno sa iya tuman kahina ang tubod sang tubig halin sang tinagdan nga mga inadlaw, gani nagapulaw siya sa pagbantay sa schedule sang Metro Pacific Iloilo Water. Nagdiskarte ini agud hindi mahubsan sang supply sa sulod sang ilabalay. Ginapatubod-tubod lang namon sa dako nga labador. Tapos sandok-sandokon naman namon butang sa drum hasta nga hindi kami maubusan tubig eh. Diri sa Kagamutan Sur, Laganas, Iloilo, natalupangdan man ni Reggie ang paghina sang supply sang tubig sa ila lugar. Hina-hina, kamay, Wednesday yata may nag-shutdown sila. Bawat natin ito rin mga Ginpahayag sang Metro Pacific Iloilo Water nga nagdubo ang produksyon sang isa ka water treatment plant sa Santa Barbara sa diin nagdubo ang level sang treated water bangod sang wala ulan kag tuman ka init sang tiyempo. Maayo lang kuno kay nagulan kagabi sa Central Iloilo kag nadugangan ang napondo nga tubig sa facility. Bangod sini naka-eksperyensya ang pila ka lugar sang low pressure to no water supply. Kaina sang kaagahon liwat nga nagpagawa sang service advisory ang MPIW nga nag-emergency shutdown ng isa nila ka bulk water supplier kasunod sang pagpasira sang Moroboro Dam. Nag-add kami ng injection point, nag-add kami ng tanker para mag-inject sa linya ng tubig, no? And then for other areas, nag-augment man kami, especially for city proper, as mga Lapus, La Paz area. Ang Iloilo City Government ginatutukan man ang tuman kainit nga tiyempo kag ang ginapaabot nga El Nino phenomenon. Pananglitan mag-abot sa punto nga magkulang na ang supply sang tubig sa syudad, may 50 ka static tanks nga ipahamtang sa mga lugar sa syudad para sa water rationing. We prepared 50 static tanks now on hand sa logistic cluster ng General Services Office. This is already to prepare for the water distribution, no? If the situation will deteriorate. Jerk, kutob sa mga apektado nga mga lugar, mahimo nga makareport sa talatapan sang Metro Pacific Iloilo Water agud masuplayan sang tubig. Jerk? Madamo gid nga salamat sa detalye, Zen Kilantang Sasa. Mga kapuso, pagbalik sa establish ang supply sang kuryente sa Visayas grid, posible nga madugayan pa suno sa NGCP kag pila ka mga power distributor bangod sa guba sa mga planta. Si John Sala nakatutok. Masabi nga nagapahangin na lang sa guwa sang ilabalay si Tatay Bebot agud makakinot sang kuryente. Sa baylo nga magamit sang electric fan subo nga tuman ka init ang tiyempo. Kung kaisa hindi pa kuno mapaktan kung may power interruption bangon yara sa yellow kag red alert status ang supply sang kuryente. Dire lang kami kapahangin, no? Bayan na lang kami may hangin.
kay kabahar sa kurente. Subong abulan sang Mayo bangod sa mga problema sa pila ka mga planta sa Luzon kag Visayas apektado ang supply sang kuryente. Kaina alas 2 tubtob alas 3 ang hapon kag alas 10 tubtob alas 11 karon sa gabi, yara sa yellow alert status ang Visayas grid. Samtang alas 3 ang hapon tubtob alas 10 karon sa gabi, yara sa red alert status bangod sa kulang nga supply sang kuryente para sa demand sa mga konsumidor kag ang regulating requirements ang transmission grid. Apektado sa manubong ang supply sang kuryente ang mga residente kag commercial consumers depende sa megawatts nga i-request ang NGCP. Suno sa More Electric and Power Corporation, wala pa mahibaluan kung saan mabalik sa normal ang supply sang kuryente kag posible nga madugayan pa ang ini nga sitwasyon. With this situation, wala ni siya sang exact projection sa ini siya magabalik ang normal naton nga operation on our end o kung wala sang rotational brownout once ka red alert status because ang ining una sa generator side kita magahulat sa gihapon sang update on our end. Sunod naman sa NGCP, magadepende ang kada sigon sa pagbalik sa normal sa supply sa kuryente sa mga planta nga naga-supply sang kuryente. Ang time frame will really depend on when ang mga power plants makabalik online, especially ang mga dalago, ang mga base loads. We defer to the DOE because they are the authority over the power plants or the Subong atuman kainit ang tiyempo, mas nagadako pa ang konsumo sa kuryente. Gani panugyan sang power distributor sa mga konsumidor nga padayon nga magkinot sa paggamit sang kuryente. John Sala, One Western Visayas. Para sa dugang mga balita sa Negros kag Panay, makaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jers, mga kapuso, madamo gid nga salamat motorsiklo nga nakapark sa guwas ng isa ka establishmento sa Talisay City sa Negros Occidental baugin kawat sa isa ka lalaki. Insidente na huli cam, nakatutok, Aileen Pedreso exclusive. Makita sa CCTV nga nakapark ang pila ka mga motorsiklo sa guwas ng isa ka establishmento sa Talisay City, Negros Occidental. Sa unhan, nagapungko lapit sa dalan ang nakapula nga lalaki. Kasubo nga may ginahulat, tubtub nagtindog kag nagpalapit sa parking area. Nagpalipod ini sa tanom, apang mation-tion, nagpalapit na sa isa ka motorsiklo. Ginpaandar kag ginpalagyo. Nag-duty kuno sa sulod sa establishmento si Japs ang natabo ang pagpangawat. So bali na-discover ko man pag-out ko na bala sa ako niya work. So bali ang out namon di is 8. Dito ko na napiaran nga wala nagali ang ako niya motor. 5 years naman ko di nga naga-parking daw kung panty naman wala nga okay ang amo da motor. Posible expert na sa pagpangawat sa motorsiklo ang lalaki, rason nga madasig nga napaandar kag nataban. Wala to sa nala, ginagamit na sila nga wire. Hindi kita mag-asa sa mga security personnel. We should always take good care of aton nga mga gamit. Aminado ang pila ka mga driver sa palibot nga masami target sa kawatan ng mga motorsiklo pati mga helmet sa parkingan. Kaya rayon ka katabo di sa ginakawat ang helmet. Kung kisa na di, kung ugto, di jutay tawo na di mo. Di kung kisa, siyempre di mga motor na iba makita nila guro nga mapandar nila. Lalo nagiging gabi. Palaligban subong kay Jap, kung paano mabayaran ang bayaw nga nagapanag-iya sa motorsiklo nga ginkawat. So medyo nakulban man ko kadali kasi siyempre ato nga motor iato kabayaw man mo. Usually wala gito lock ma'am may isa makita sa naka center stand to sa then siguro amo na daw gina-question mo na namon nga nakuha pa bala niya pertigit ka expert bala. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedreso, One Western Visayas. Sa Barotac Nuevo, Iloilo, Ido nga ginaligar nagkagat sang manok gintiro sang air gun. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Sa video nga ini makitaan nga nagaingos sang kasakit samtang nagahigda ang isa ka ido. Siya si Messi nga hinuptanan sa isa ka pamilya sa barangay Salihid, Barotac Nuevo, Iloilo. Suno kay Thea, nakibot siya sang nanugid ang iyang manghod sa ilabalay nga si Messi natiruhan sang airgun sa pribado nga lote kahapon sang aga. May pilas ini malapit sa iya ilo kag naglapo sa lawas sini. Ang nagwa ng libahin ko nagsunod man ang ido namon bala kay nagpalipad sa laborador. Ang ambal niya gintiro ko Tapos nakibot kami nagadto na de, pamangkot ko to na yun siya gintiro, ambal na white na nakamaan. Tapos pagtiro ka ido,
Nambala sa nagtirom na, toa mo na ido. Gilayon naging kaduan nila upod ang iloy ang lugar agud usisaon. Nakita nila nga hindi na makatindog ang ido. Mabatian pang pagsabtanay sang tag-iyas ng ido. Kag sang nagtiro nga si alias Jory nga caretaker sang pribado nga lote. Hindi wala pwede sa buong katiro ka sapat. Sa sulod ka compound kang manukugin kagat yaw. Biskan pa. Sunod sa upod sang suspect nga nagabantay sa pribado nga lote, nakibot na lang siya sang makita ang ido nga nagahigda na. Gintiro ko no ka buga. Amo lang na ko na mo kay nagapangumpay kami mo kay Taras Baka. Gilayon nga ginpablatter sang pamilya na tabo kag naaresto si Jory. Gindala sa Animal Health Clinic ang ido para mabulong. Nagagwa sa investigasyon nga naakig ang suspect bangod ginkagat ni Messi ang iya ginasagod nga inugbula nga manok. Sunod sa amon nga investigation ko ang airgun agintero. And then ang suspect gindala man nato sa station. In-detain pa but because na lapse sa iya reglementary period kay naging release na mo. Ginapaandaman sang kapulisan ng publiko nga likawan ang paghalit sa mga sapat bangod paglapas ini sa Animal Welfare Act. Ang tao nga mapamatud-an nga nagpatay o kung nagsakit sa sapat ang pwede mapreso kag magbayad sang multa. Ginahulat pa sang kapulisan kung magapasaka sang reklamo batok sa suspect ang tag-iyas ng ido. Gintiwan sang news team nga makuha ang bahin sang suspect apang wala na ini sa compound. Upod ti Cirilo Renduque, Zen Kinantang Sasa. One Western Visayas. Mga puso, gina-appoint ni Pope Leo XIV si Most Reverend Louis Galvines bilang bagong bishop sa Diocese of Bacolod. Ginanunsyo sa Santo Papa ang appointment ni Bishop Galvines sa Vatican City kahapon Mayo 14. Pag-abuslan ni Bishop Galvines si Most Reverend Patricio Buzon nga nagretiro na. Kinasaga ginabiyabi sa Bacolod City si Galvines nga ginordinahan bilang pare sa 1994 sa syudad. Nagserbi man ini nga rector sa Sacred Heart Seminary kag Vicar General sa Diocese of Bacolod. Mga puso, exciting! Mga puso naton nga binalbaganons, get ready na para sa aton Grand Kapuso Fiesta. Himoon nga mas memorable ay ka-13 nga Balbagan Festival kaupod ang aton Kapuso artist. Kita karon 7 p.m. sa Don Pedro Yulo Street, Binalbagan, Negros Occidental. Live nyo makita ang apoy sa dugo cast nga sanday Derek Monasterio, El Villanueva, Ashley Ortega, and Larkin Castor. Kita-kits mga kapuso! Hello po mga kapuso, Larkin Castoy here. Binalbagan, makikisaya po kami sa inyong Balbagan Festival. See you there. This is Ashley Ortega. Magkita-kita po tayo sa May 15, Friday po yan, 7 p.m. sa Don Pedro Yulo Street, Binalbagan, Negros Occidental. See you guys! Mwah! Bantayan. Island hopping kapag swimming sa crystal clear nga tubig sa Nueva Valencia, Guimaras, lagawan ta sa pagbalik sang One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, roller ball pens nga gingamit sang ASEAN leader sa 48th ASEAN Summit sa Cebu. Obra sang isa ka Ilonggo artisan. Aton siya kilalahon sa pagtutok ni Kim Salinas. Mayo 7, 2008 sa ginhiwat ang 48th ASEAN Summit sa Cebu sa diin. Nagpirma sang agreement ang ASEAN leaders. Gingamit sa pagpirma ang rollerball pens nga himo sang Ilonggo artisan kag tumandok sang Dueñas Iloilo nga si Nonoy Vallejo. Siya ang napilian niya mag-commission sa paghimo sang ballpens matapos na talopangdan ni First Lady Luis Araneta Marcos ang iya obra maestra. Diri sa una sa Iloilo, kati si First Lady, kanya sir, pwede ka obra pen for First Lady birthday niya. So, may pilang ko niya, binahatag lang sa iya. So, siguro nakita ni First Lady nga akong work, at the same time ako lang nakaobra sa to for her. Human sa sungay sang Carvao ang lawas ng ballpen, samtang human sa kahoy sang Madre de Cacao ang taklob. Nakabalor ini sang 20,000 pesos kada isa. Sa kinandan, nagalaw kuno sang duwa ka adlaw ang pag-obra sang pens. Apang may ara nga nagalabot pa sa isa ka bulan. Nagsugod lang sa isa ka habi sang 2020. Tubtob nga nangin full-time job na ini ni Nonoy kag nag-resign sa regular job sang Hunyo 2025. Bal nila ballpen lang na. Pero tandaan mo naton nga sa pag-obra sina nga ballpen abi
damo na nga palawanay mo. Damo nga kumbaga challenges hindi lang sa kundi financial. Paano kung makuha mga gamit. May leather to siya nga pen case. Tapos may symbol pag ito siya sa ASEAN. Lain-lain nga specialty, lain-lain nga creativity, pero nang inintindihan na ikaw mo ba? Sunod sa Department of Trade and Industry 6, ang oportunidad nga ginhatag kay Nonoy ang pamatuod nga world-class ang mga craft kag produkto sa mga Ilonggo. It signals quality also. So on that part, startups are being helped enter premium and international markets na. At the same time, business expansion opportunities give inspiration sa iba, those nga nag-umpisa pa lang. Padayon ang programa sa ahensya nga nagasuporta sa mga startup small-scale businesses kag entrepreneurs sa rehiyon sa handom nga ang obra kasubong sa ni Nonoy ang mapasundayag man sa international stage. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Ginkawat nga ba nga kag iban pa nga antique items sa Bacolod City na balik na sa Tagiya. Ginbaligyan suno sa o kung ginbaligyan sa Kawatan, may salabton man suno sa Kaprisan. Yaring balita exclusive. Tuman kabugat sang ini nga banga nga nakuhaan sa CCTV nga gintaban sa Kawatan sang Damlaglang. Gani, hindi makapati ang Arfig antique collector nga si Larry kung paano ini nahakwat sa suspect. Pero, ang importante kuno, nabalik na sa iya ang banga. Matapos mag-ere sa 1 Western Visayas, nakabaton kuno ini isang tawag sa isa man ka antique collector nga iya kakilala. After airing some GMA, the guy who sold that video was the buyer. And nagsiring siya na the banga looks familiar sa video. So gintawagan niya ko, ginpakanto niya ko sa store niya, ginpakita niya. Yes, exactly. Siling ko amugin na sa ang banga ko. Ginapahayag kuno sa iya kakilala nga wala niya ginpangalanan, nga ginbaligya man sa iya ang banga. Magluwas sa banga, may pinapaka-items nga nabalik kay Larry. Ginbakal niya was 3,500 only, 3,500, and I think the elephant is 2,500. Out of the total amount of 60,000, he sold it for only just like that amount. GMA News, kadako gid katama sang inyo nga nabulig sa ako. I did not expect this to happen na ma-return ko sa ako ng item. Galayon, nga natubol sa Kaprisan ang suspect si alias Boots, taga Bacolod City. May mga nabiktima man kuno suspect sa barangay 30, 28, at 29. May nag-orient ina sa iya nga amo na nga klase sa iya kawakon. Kaya dili ginahimo ina na di sa barangay problema lang ugihan kaya ay may nagapay kang kato. Amo na paro paro pagpinher sa ilang mga bisyo. Ginatutukan na sa Kaprisan kung sino ang ginabaligyan sa suspect. Limitado pang impormasyon na ginhatag sa nag-turnover sang items kay Larry. Nagabakal sa mga amo nga bukas. Ilang taon taman kung ang nagabaligya ang real owner sa pagkabutan ko ba-identify lang ng item inawatan ko ang ginana-counter ang penalty man sa na ang atay pinsing nga kaso pagbakal sang inawatan. Adrian Briatos, 1 Western Visayas. Subject sa drug bypass operation sa Lacaseliana nga nagpamuno sa duha ka pulis, may mga kaso sang pagpang-hold up. Nakatuto kay Lynn Pedreso. Magluwas sa iligal nga droga. Nagwa sa investigasyon ng Lacaseliana Police nga may iban pa nga kaso si Edward Acupan, ang subject ng drug bypass operation nga nagbato kag nagpamuno sa operatiba sa barangay Talaptap sa Lacaseliana. Sa pagpangusisa sang Negros Occidental Police, natukiban nga imbolbado man ang suspect sa pila ka krimen sa iban nga kabanwahanan. Mayara kita ma-murder ka po straight murder. Bali may pending case sa ma'am sa Kawayan. Ang aton information nakuha nga we will be transferring from one place to another. Bago lang dahil siya ma'am nag-stay sa iya nga Iloy na. May impormasyon man ng kapulisan nga gun for hire ang suspect. Ginahikot na ang mga dokumento sa pagpasakas ng reklamo nga homicide batok sa suspect matapos ginbawian sa kabuhi si Master Sergeant Davy Kalampatan na 38 anyos kag frustrated homicide bangod sa pagkapilas ni Corporal Gerson Guachi.
Nadala man sa kaso ang Iloy City nga si Delia Akupan, 68 anyos, nga nagbuno kay Captain Michael Muñez, Deputy Chief ng Lacasiliana Municipal Police Station. We will file the case against suspetsado kag si Iloy. We understand the common sentimento. Pareho nga yara na sa estable nga kaimtangan sanday Muñez kagwatsi sa ospital. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedreso. 1 Western Visayas. Sa iban pa nga balita, game pasakaan na kainas ang agas sa mga reklamo nga paghupot sa ilegal nga droga kag armas luthang si alias Archie sa Maayon, Capiz. Ini ang nadakpan sa checkpoint sa Panitan Police sa Miyerkules ang gabi sa barangay Poblasyon Ilawod. Giin padulog ang motor ni Archie bangod sa magahod nga muffler kag wala pa ini isang plaka. Diri kag natalupangdan nga nagagwa ang pulot sang pusil nga 45 caliber pistol sa iya hawak. Wala kuno ini isang papeles. Nakuhaan pagid ini isang suspected shabu nga nagabalor sang 40,000 pesos. Preso ang suspect sa Panitan Municipal Police Station. According sa protection niya, kung nagpapuli siya sa Maayon, wala siya sa minapakita sa ato na according sa iya, ginbakal niya lang ikunan. Kapuso nasunog naman ang porsyon sang daan ni Capitol Building sang Antique. Ini matapos naglupok ang generator set. Natabuan nga may mga basura sa sulod sang ginapahamtangan sang generator rason nga nasunog. Posible nga nag-overheat ang generator nga ginpaandar matapos ang brownout. Padayon ang investigasyon sang BFP. Ginlamon sa kalayo ang balay sang pamilya Sumgoy sa Barangay Fabrika Hamtik-Antique kaina sa Cagajon. Sunod sa batas ng Tagiya, posible nga halin ang kalayo sa Ilad Dapog. Wala sa nasalba rin gabit ang pamilya. Ginibisigaran pa sang BFP ang among insidente. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Kapuso nagsumpaliwat sa syudad ng Iloilo bilang bagong Department of the Interior and Local Government Undersecretary for Public Safety, si Anay Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Dinapit nga bisita sa Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon kag Senator J.V. Ejercito. Sa oath-taking sa University of the Philippines Visayas Auditorium, yung bahayag ang pag-appoint sa iyang mga bago niya nga misyon kag kay gayunan nga makabulig sa mga Pilipino. Mangin mayor sini nga katungdanan ng kalinong sa pungsod kag pag-obra kaupo ng law enforcement kag kabarangayan. Ginpahayag man sini nga ginpahanumdom ni DILG Secretary John Vic Remulla nga hindi paggamiton ang appointment bilang pamagi agod makatimalos sa mga nanging kritiko sini sang una. Sabi nila na appoint ako sa position ka para mamanglagas ako sa himo sa una sa ako. Nagsakit kaya nagpasakit sa akong tugang. Pero silito, dugay na ko move on. Napatawad ko naman tanan nga may kakulangan. Mga kapuso, 5,000 kabago nga botante target sang Iloilo City Comelec nga malabot antes magtakop ang voter registration sa May 18. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Anong kaadlaw antes magtakop ang voter registration, masako ng Iloilo City Comelec agud malabot ang duga nga 5,000 kabago nga mga botante. Sa datos ng ahensya, nagdangat na sa 306,367 ang registered voters sa syudad. 20,000 naman ka mga botante nga hindi aktibo ang ginkakasalistahan. Subong adlaw nagpadulong ang Comelec sa BGMP District Jail Male Dormitory sa Ungkaharo agud maganyat ang mga person deprived of liberty nga magparehistro. Before mag-start ang voter registration sang October, so nag-project kita nga mga more or less mga 8% ang aton nga ma-register sa diri sa Iloilo City. Hingyo sang Iloilo City Comelec sa mga wala pa makaparehistro, hindi na maghulat sa deadline. Aton nga panawagan sa mga wala pa gid nakaparehistro, ilabi na gid ang mga estudyante, wala man subong sang klase, hindi na naton pagulaton ang last day no nga magkadto sa aton nga registration site. Magluwas sa pagpangrehistro, ginapatigayon man sang Comelec ang voter registration reactivation, corrections, transfers kag record updates. Mayo 18 ang katapusan nga adlaw sang voter registration. Upod kay Hans Desierto, Zen Kilantang Sasa.
One Western Visayas. Mga puso, magapadayon naman ang mainit kag mapaang at tiyempo apang manginhanda sa gihapon sa tsansas ang thunderstorms. Sa datos sa Metro Weather, may tsansas ang lapta-lapta nga ulan sa Panay Island kag Negros Island region. Easterly sa gihapon ang makaapekto sa pusod, tubtob sa weekend kag mga dala sa mainit nga tiyempo nga may lakip nga pag-ulan. Mga kapuso, subong nga wala naganubo sa 40 degrees Celsius ang heat index. Perfect ang island hopping kag swimming. Lagaw ta sa Guimaras supod kay Tess Ordales. Hindi na kinahanglan magpalayo pa kung luyag mo mag-food trip kag mag-relax subong nga summer. Guimaras Island is waving, mga kapuso. Island hopping is the key sa tuman kainit na panahon. Halin sa Jordan Wharf, kinahanglan mo lang magbiyahe pa San Roque, Nueva Valencia sa sulod ng 30 minutos. Pero along the way, pwede ka anay makahapit para magbakal sa sweetest mango sa Guimaras. Pag-abot, diretso na sakay sa pump boat, kag ready na sa island hopping. First stop, Balas-Balabag Sandbar. Pwede ka na makaumpisa sa pag-picture-picture, kag syempre pagpaligo sa crystal clear water. Mga 10 to 15 minutos lang ang kinahanglan nga biyahe, pakadto naman sa sikat na floating cottage nga ini. Mapabugal siguro namon ang amon swimming area nga damo gambal nga do swimming pool sa tunga sang lawod. Halin pa sa Cariceri Negros Occidental ang nga teachers. Worth it kuno ang malawig nga biyahe. Dapat kita enjoy ang bakasyon kahit namin kita sa Guimaras. Worth it ang pagkanto di sa Guimaras. Tanang nakakapoy sa bilog ng school year, nakakas. From swimming, sailo na kita sa Mangrove Forest Trail sa Tacloban Island. Hindi lang eco-tourism destination, kundi perfect spot man para sa mga luyag magpahunay-hunay sa mga bakawan. Ang whole day island hopping sa taga-Canada nga si Daniel, makabig ko niya nga perfect memory sa mga summer. Just wonderful. It's great here with family and really enjoy the weather here and the swimming and many other things. Hindi pwede nga hasta ka lang sa sana all. Dali na kag magtabok sa Guimaras, kapuso. Thus, for Dallas. One Western Visayas. Mga puso, nakakuha naman sa mataas yung ratings ang pilot episode sa GMA Prime series nga The Master Cutter. Sa GMA GTV, inibangod sa action-packed nga mga eksena sa unang semana pa lang sang serye. Sa episode kagabi, ginpakilala ng pamilya ni Atoy, played by Ding Dong Dante. Subong man ang iya nagtaliwan ni Eloy, played by Jackie Lou Blanco. Bantayan ang palakaduan sa relasyon nila sang amay nga si Delphine, played naman by Joey Marquez. Bantayan ang The Master Cutter sa atong GMA Prime, 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Samtang, makilala ni Joey si Berdugo. Mangin palagyan na inibala para matukiban ang kamatuoran. Bantayan sa Never Say Die, 8:55 sa GMA Prime. Samtang matanaw ang episode nga ini kag iban pa nga mga lokal nga balita sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man ninyo mabisita ang amon official YouTube channel, GMA Regional TV, kag i-click ang subscribe button para sa pinakamainit nga balita halin sa mga riyon. Kag gina ang mga pinakadalagko kag pinakauli nga balita sa Western Visayas kag Negros Occidental. Madamo nga salamat kapuso, pati na mga kapuso naton abroad. Ako si Gertrude Charlotte. Kami ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan. Halin sa tubtob subong, matudod nga serbisyo gidla.